Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Magutos ka ni Kristo, magbibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na nung una ay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sa kanyang ay humamak ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob ka sa iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsasakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago ka pa niya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po mga kapatid ay kapistahan ni San Antonio de Padua. At sino ba si San Antonio de Padua at bakit natin siya kailangang ipagdiwang at bakit natin siya kailangang makilala ukol sa ating pananampalataya? Alam niyo po, ang kasaysayan ng buhay ni San Antonio de Padua, nagsimula po siya bilang mayamang pamilya. Galing siya sa mayamang pamilya sa Padua. At ano po ang naging gawain ni San Antonio de Padua noon? Siya po ay isang sundalo, mamamatay tao, sapagkat ang isip niya, akala niya, ang pagpatay, ang pagsakop ng mga kaharian at mga lupain, ang siyang magbibigay sa kanya ng katanyagan, kasikatan, kayamanan at dahilan para magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Pero mga kapatid, palaging merong turning point of events. Nung natagpuan niya ang Diyos, siya po'y nagpari. At nung siya'y nagpari, mga kapatid, hindi lang siya naging ordinaryong pari. Naging mahusay siyang mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nung naging santo siya at nung tinignan ng labi ng kanyang bangkay, hindi nabulok ang kanyang dila sapagkat ginamit niya ang kanyang dila upang ipalaganap ang kaharian ng Diyos, ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo mga kapatid, si San Antonio de Padua din ay patron ng mga nawawala. Kaya po tatanungin ko po kayo, may nawawala ba sa inyo? Meron bang nawawala? Father, depende po kung may snatcher o may magnanakaw, baka may mawala. Pero mga kapatid, hindi ba? Bakit ba merong nawala?
Bakit ba merong nawala? Kasi mga kapatid, merong kumuha. At patuloy nating hinahanap ito. At ano-ano ba ang mga nawawala sa atin? Unang-una, nawawala ang mga material na bagay. Yan ang kinabubuhay ng mga tao. Pero kung yan ang hinahanap natin mga kapatid, hindi mo talaga matatagpuan ang totoong kayamanan. Sapagkat ang hinahanap lang natin ay ang layaw ng daigdig. Pero kung tatanungin ko kayo, meron bang naghahanap sa inyo dito sa Diyos? Meron ba naghahanap sa inyo sa Diyos? Itaas ang kamay ng mga naghahanap sa Diyos. Very good. Lahat po tayo naghahanap sa Diyos. Pero isipin po niyo ito, tumanda tayo. Tumagal tayo sa pananampalataya. Pero sabihin po ninyo sa akin, nagsalita ba ang Diyos sa inyong buhay na hinahanap ninyo? Di ba madalas hindi? Di ba madalas wala siyang sinasabi? Pero kahit na hindi natin matagpuan ang Diyos, pero hayaan mo ang iyong sarili na magpahanap sa Diyos sapagkat tayo tao at limitado. Hindi natin kailanman mahahanap ang Diyos, pero ang Diyos kaya kang hanapin kahit saan ka magtago. At yan mga kapatid ang tinuturo sa atin ng kapistahan ni San Antonio de Padua. Oo nga, siya'y patron ng nawawala. At lahat po tayo nawawala sa pananampalataya. Bakit tayo nawawala sa pananampalataya? Katulad ng mabuting balitang napakinggan natin sa araw na ito. Galit, puot, inggit. Yan ang mga bagay na nakapagsisira sa relasyon sa tao. At nawawala tayo sa Diyos kapag tayo palaging galit, naiinggit, at gumagawa ng kasalanan. Pero ano po tinuturo sa atin ng mabuting balita ngayon sa araw na ito? Hindi ba't kung natagpuan natin ang kaharian ng Diyos, kung natagpuan natin si Kristo Jesus, hindi ba't tayong lahat iiwan natin ang paggawa ng masama at tayo magiging karapat-dapat na mapabilang sa kanyang pinaghaharian sapagkat ang natagpuan natin ay ang Diyos na mabuti at pananatilihin natin ang Diyos na mabuti sa ating buhay sa paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Kasi mga kapatid, kung tayo'y naghahanap sa Diyos at palaging pangit ang nakikita natin sa ating kapwa-tao, huwag nyo nang tingnan yung muka. Pero alam niyo mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng ito, ang tanging nakikita lang natin at tanging matatagpuan natin ay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Hindi ka pinagdamutan ng Diyos. Hindi ka pinagkaitan ng Diyos. At hindi kailanman ang Diyos tumalikod sa iyo. Kaya panatilihin mo ang pagiging mabuti. Dahil sa pagiging mabuti mo, ang Diyos ay makakapiling mo parati. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, at sa pagdiriwang natin ng paggunita sa kapistahan ni San Antonio de Padua, matagpuan nawa natin ang totoong kabutihan, matagpuan nawa natin ang totoong daan, at sabihin natin, Panginoon, hindi man po kita matagpuan, pero alam ko po, kaya mo kong matagpuan at mapabilang sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.